Kwentong pambata. Si Kuneho at si Pagong. Isang araw ay nagkasalubong sa daan ang kuneho at ang pagong. Ningising-ngising pinintasan ng kuneho ang pagong. Hoy, pagong, sigaw ng kuneho, pagkaikli-ikli ng mga paa mo at pagkabagal-bagal mong lumakad. Hindi ipinahalata ng pagong na siya ay nagdamdam. Upang mapatunayang meron maipagmamalaki ay sinagot niya ang mayabang na kuneho. Aba, kuneho, maaaring tama ka, na mabagal nga akong maglakad pero nakasisiguro akong kaya naman kitang talunin sa palakasan. Baka gusto mong maglaban tayo ng pabilisan sa pag-akyat sa tuktok ng bundok sa pagsikat ng araw bukas. Ano, kuneho? Tinatanggap mo ba ang hamon ko? Aba, pagong, hindi ka ba nabibigla? Pero sige, tinatanggap ko ang iyong hamon. Tuwang-tuwa ang kuneho sa ginawang paghamon ng pagong sa kanya. Sa kadahilanan na nakasisiguro siya sa bagal ng pagong at tiyak na mananalo siya sa kanilang laban. Upang mapahiya ng husto ang pagong ay pinagtatawag pa ng kuneho ang lahat ng kanyang kamag-anak. Pinulong niya ang mga ito at inutusang palakpakan siya kapag matagumpay na naakyat na niya ang tuktok ng bundok. Iniutos din niyang asarin sa mabagal na pag-usad ang kalaban. Maagang dumating sa paanan ng bundok ang maglalaban na kuneho at pagong. Maaga ring dumating ang iba't ibang hayop na nasasabik na makasaksi sa mangyayaring tunggalian. Kapansin-pansin na maraming kamag-anak si Pagong na dumating ngunit higit na mas maraming kamag-anak ni Kuneho ang nagdatingan. Nang sumisikat na ang araw ay pinaghanda na ng alamid ang maglalaban. Ang mabilis na pagbababa ng kanyang kanang kamay ang hudyat na simula na ang laban. Sa pagbigay ng hudyat ay sabay na gumalaw paakyat ng bundok ang magkalaban. Maliksing tumalon-talon ang mayabang na kuneho paitaas na parang hangin sa bilis. Nang marating na niya ang kalahatian ng bundok at lumingon pa ibaba, ay nakita niya ang mabagal at pakonti-konting pagusad ng galaw ng kalaban na si Pagong. Maraming naawa sa mabagal na Pagong. Kaya mo yan! Kaya mo yan! Pagpapalakas ng loob na sigaw ng kanyang tatay, nanay, kuya, ate at mga pinsan. Talo na yan! Talo na yan! Pagkabagal-bagal, sigaw na pangaasar ng mga kamag-anak naman ni Kuneho. Kahit kinukutya ay sumigi pa rin si Pagong. Buong loob siyang nagpatuloy sa paglakad paakyat sa tuktok ng bundok. Malayong-malayo na ang naakyat ni Kuneho. Panandalian muna siyang huminto upang tanawin ang kalaban na si Pagong. Ngunit nang walang makitang anumang umuusad ay pangising-ngising sumandal muna ito sa isang puno at umidlip. Kahit na sabihing napakabagal umusad ay pinagsikapan ng Pagong na ibigay ang lahat ng kanyang lakas upang unti-unting maakyat ang tuktok ng bundok. Hindi nagtagal ay natanaw ng Pagong ang kuneho na himbing sa pagtulog kaya lalong nagsumikap sa paglakad pataas ang pawisang Pagong. Palabas na ang araw nang magising si Kuneho. Nanlaki ang mga mata nito habang gulat nang makita na isang dipa na lamang ang layo ng Pagong sa tuktok ng bundok. Litong-lito at nagmamadaling nagtatalon pa itaas ang kuneho upang pilitin na maunahan pa si Pagong ngunit huli na ang lahat sapagkat narating na ng masikap na Pagong ang tuktok ng tagumpay. Ang aral sa kwentong si Kuneho at si Pagong. Walang imposible sa taong nagsusumikap. Hindi hadlang ang anumang nakikitang kakulangan sa sarili para makamit ang minimiti. Kagaya ng ginawa ni Pagong, kahit alam niya na malayo ang pagkakaiba ng bilis na pagkilos nila ni Kuneho, ay hindi naging hadlang ito para sumuko siya sa laban, bagkus ay pinilit niya pa rin na pagsumikapan na tapusin upang manalo sa kanilang laban. Iwasan ang pagiging mayabang at ang pangungutya sa kapwa. Tandaan na ang taong nagmamataas ay lalong bumababa at ang taong nagpapakumbaba ay siya namang itinataas. Huwag tularan ang ginawang pangungutya ni Kuneho kay Pagong, datapwat nakita niya na maikli ang mga paa nito at mabagal kumilos, ay nakuha niya ng magmayabang at mangasa. Huwag magpakakampante sa isang labanan o tunggalian. Huwag mong hamakin ang kakayahan ng iyong kalaban. Huwag tularan ang ginawang pagpapabaya ni Kuneho sa kanilang laban ni Pagong. Dahil sa kapabayaan niya at nakuha niya pang umidlip sa gitna ng kanilang laban sa pag-aakala na hindi siya maabutan ng mabagal na pagkilos ni Pagong. Sa kabilang banda naman ay nararapat na tularan ang ginawa ni Pagong sa kanyang pinakitang determinasyon at pagpupursige sa laban, kahit di hamak na mas mabilis ang kalaban ay nakuha niya pa rin itong talunin.
Nagustuhan mo ba ang ating kwento? Kung nagustuhan mo ay maari mong pindutin ang like at bell button para lagi kang updated sa mga bagong upload nating video. Sana ay pakihit mo na rin ang subscribe button para makatulong sa ating channel. Maraming salamat mga kabata.